kriminal. Ang smuggler! Yung mga smuggler! At kahit sabihin pa ng Philippine National Police at mismo ng Malacanang na maganda ang sitwasyon ng ating bansa pagdating sa krimen, araw-araw, hold-upan dito, saksakan doon, bintahan ng siya. At lahat ng ito ay nanumbalik dahil nawala ang pagkatakot sa isang gobyerno na kayang magpatupad ng batas. At kung kinakailangan ng disiplinang kamay na bakal ayon sa batas, yun ang nawala. Kaya walang pwedeng mag-contest dito, Brother Oliver. Yes! Oo. At ang isa, siguro, ayan, mag-distansya si Brother Oliver. Ang isa po, sa ating mga tagapagsalita ngayon, bago po ang iba pang mga magbibigay ng mensahe, ay pakinggan po natin ang pahayag at pagpapaliwanag na ito. Mahalaga po ito, mga kababayan. Yes. Ginagamit ni Marcos ngayon ang issue na tayo ay binubuli ng China para magpaawa-awa kay Donald Trump sa Amerika. Power effect. Sapagkat sinita na ni Donald Trump ang mga bansa na nagko-cooperate sa sindikato at diskartidor na International Criminal Court na tatanggalan sila ng mga suporta. At kung hindi sumunod sa panawagan, napupuwagin ang ICC at ipatigil ang pakialamero at talasindikato na ICC. Ang mga kaalyado ng Amerika ay may pananagutan para makalusot si Marcos at hindi siya latiguhin ng Estados Unidos. Ginamit niya ang China issue para kunwari inaapi tayo. Pero pakinggan natin ang eksperto na pananaw ni Profesor Kaado Paglinawan tungkol sa mga pahayag na baluktot ni Defense Secretary Kibo Teodoro na puro lang tapang-tapangan at puro pakikipag. Walang ginawa itong ating bangag na Pangulo. Yung kapatid niya mismo, na sana, sabi niya, nung maliit pa sila, inaalagaan niya ang iyong kapatid niya. Pero hindi na niya kaya kasi patuloy ng patuloy ang pagiging adik. At nadamay ang ating bansa, mga kaibigan. Dahil walang tama na desisyon itong Pangulo na mumuno ngayon sa ating bansa. Unang-una, binigyan natin ng pag-asa. Although ako, hindi ako sumuporta dito, pero kami ni dalawa ni PRRD, noong panahon na tumatakbo ito at sumama si Vice President Sara bilang Vice Presidente niya noong 2022. Nilapitan ako dahil ito si Martin Romualdez, kumpare kong buo ito. Nilapitan ako noong panahon na yon, sabi niya, Brad, baka pwede mong pakiusapan si President Duterte na i-endorse man lang si Marcos kasi nandiyan naman si Vice President, ang Vice President niya. Sabi ni Duterte, over my dead body. Noon pa lang, winarningan na niya ako at sinambulat ko na sa aking mga kasama. Sinabi po ni PRRD, noon pa lang 2021, he is a weak leader. He is a drug addict. At walang kakayahan yan. Lumapit sa akin yan, gusto maging Vice Presidente, tinanggihan ko. Dahil alam ko na walang potensyal yan na magiging leader ng ating bansa. So since then, it has borne out in my mind na ganun talaga. Kaya as early as 2022, doon sa isang radio station, September of 2022, we launched our criticism of Marcos Jr., mga kaibigan. Dahil binigyan siya ng 3 buwan bilang Agriculture Secretary, pumalpak na bigla. Tuloy-tuloy ang smuggling, tuloy-tuloy ang panggagancho, yung sugar, niluto na nila.
Kaya nga yung Vic Rodriguez ay natanggal dahil sa sugar fiasco. Tuloy-tuloy ang pagsinungaling na bibigay niya yung 20 pesos na rice. So, we are now 5 years. Nag-give up siya sa agriculture dahil hindi niya kaya. Ngayon, kailangan na sana mag-give up na siya bilang Pangulo dahil hindi na niya talaga kaya. So, mga kaibigan ko nandito, ilang taon na, since 2023, nanawagan na po kami. Kaya nga tinatag namin yung Marcos alis dyan. Ito yung pinakauna naming tinatag kasi as early as 2023, nakita na natin yung kabulastugan na pinaggagawa ni Marcos. Hindi natin alam na noong 2023 pa lang, nag-umpisa na yung hundreds of billions of insertions. Noong 2024, inulit niya. Noong 2025, inulit. In fact, pati yung mga kasabwat niya, mga pinklawan, at mga pulahan at mga dilawan, isa dyan yung si foot and mouth disease. Sino ba yung foot and mouth disease? Frank M. Drilon. Sabi ni... May tulog na Senado. Sabi nitong tamatsoy na ito, siya mismo, the 2025 budget is the most corrupt budget. Pero, mahiya kayo. Sabi niya, mahiya kayo. Ngayon, dapat, sinabi ni Ka Eric, dapat ang tema ngayon ng SONA ay ako nahihiya sa inyo. Sabi lahat. Alam nyo, ako po ay saksing buhay kung gaano at ano ang nangyayari sa bayan natin mula nung ako ay naging kapitan sa Barangay Batasan Hills year 2002. Noon pa po talamak na ang problema sa peace and order. May korupsyon, pero narco-politics ang problema natin noon. Ang sindikato nagmumula sa maliit hanggang sa pinakamataas, hiniral lang. At saksi rin po ko nung naging presidente 2016 ang ating minamahal na President Duterte kung paano niya binuwag ang walang leader, walang presidente na noon na naglakas loob na buwagin ang Magandang araw sa ating mga kababayan. Let us celebrate this day dahil sinasagot namin ng positibo ang panawagan ni Secretary Jing Paras na tayo ay magbuklod-buklod. Let us unite and move to save the country from the hands of the Maleta gang. Alam nyo, ngayong araw, basahin nyo yung police files tonight. Andun po si Bongbong Marcos, si Vice President Sara Duterte, at si Attorney Manny Luna sa issue ng impeachment na sana ay dininggin ng House of Representatives. Kasama ko po sa Magnificent Seven si retired Brigadier General Attorney Virgil Garcia, Attorney Ferdinand Topacio, Cathy Binag, Vice Mayor Respicio, Harold Mike Defensor, dating Congressman and kalihim Secretary Jing Paras, and yours truly, the Magnificent Seven. Anong ginawa nila sa impeachment namin? Hindi tinanggap. Bakit? Because it's the strongest impeachment complaint ever. 10 grounds of impeachment
for impeachable offenses committed by Ferdinand Marcos Jr. So, anong ibig sabihin yan? May double standard. Bakit? Dininggin at nag-fishing expedition sila sa dalawang complaints laban kay VP Sara Duterte. Pero inihayag sa buong bansa sa aming verified impeachment complaint. Alam po ni General Garcia yan kung gaano katagal namin trinabaho yung verified impeachment complaint. Pero takot sila sa katotohanan. Just like takot sila, imbestigahan ang flood control na 1.5 trillion pesos umabot, yung scam na yan, at yung estimated 805 mali-maletang kickbacks. Takot din sila dinggin ang impeachment laban kay Ferdinand Marcos Jr. Takot sa katotohanan ang mga ito. Kaya ang aking panawagan sa inyo, let us unite, call for the resignation of Marcos Jr. Pwede ba? Salamat.